kaliguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Pagkawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakilan, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa Pagkakawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin ng lubos, walang imposible sa Kapangyarihan niya'y dakilan, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba na ang buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible,
Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga masugid na sumusubaybay sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Pastor Manny A. Dalena po na nasa inyo po ngayong harapan na muli po ay nag-aanyaya sa inyo na muli samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras ng pamamahayag at pangangaral ng salita ng Diyos. Imposible kung sa Kanya'y mananatili. Isang mapagpalang araw ng Martes sa ating pong lahat, mga kapatid. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo sa lahat ng mga naaabot ng programang ito. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Araw na naman po ng pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos, pagkaing espiritual na sa atin po ay patuloy na nagbibigay ng pag-unlad at paglago ng ating mga buhay pananampalataya at mas lalo pang pagkakilala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ano pa ang ating hinihintay, mga kapatid? Atin na pong ibahagi ang ating pong gawain sa lahat ng ating mga kakilala, sa lahat ng ating pong mga kaibigan, mga ka-FB friends po natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? So, antabayanan po natin ang iba nating mga kapatid na atin po silang makasama. Habang tayo po ay naghihintay sa kanila, ay atin po munang batiin ang ating mga kapatid na ngayon po ay nakatutok sa ating pong programa. Sila na mga maaga pong nagising at mga patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Ating batiin ang mag-asawang hindi kailanman nagpapahuli sa pag-tune in. Lagi po silang unang-unang naka-tune in ang couple na ito. Praise God from Canada. Batiin po natin Sister Marilu Quinto at Brother Israel Quinto ng Canada. Isang mapagpalang gabi po dyan sa inyo, mga kapatid, at sa inyong anak na si Chelsea. Away pagpalain, biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang Diyos. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain sa pamamagitan po ng ating pong pambungad na panalangin. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po ay dadako po sa ating pong pagdulog at paglapit sa kanyang banal na presensya. Praise God, hallelujah.
May video ho ba ako mga kapatid? Nakikita niyo po ba ako? In your name, there is healing. In your name, there is salvation. In your name, Okay, meron na po. Praise God. there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name, Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, muli ngayong umaga kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat muli ay biniyayaan po ninyo kami ng isang panibagong araw, isang panibagong pagkakataon Panginoon na kami po ay muli makapaglilingkod sa iyo sa pamamagitan po ng aming pong sama-samang pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Sa araw na ito, lumalapit po kami na nagpapakumbaba. Kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming pong mga kasalanang nagawa, Panginoon, upang sa gayon, Ama, ay maging katanggap-tanggap ang aming pong paglilingkod sa araw na ito. Muli pangunahan po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu na sa amin po ay magbibigay ng kaalaman at karunungan, magtuturo sa katotohanan ng iyong mga salita. At nawa, O Diyos, taglayin po namin ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Sapagkat tunay nga po, Panginoon Diyos, na ang iyong salita ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita lamang, kung hindi ito, Panginoon Diyos, ay laging sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya inaangkin po namin, Panginoon Diyos, ang kapangyarihan nito. At nawa, O Diyos, bawat isa sa amin ay patuloy nga pong maging malaya at maging bukas ang aming mga puso na ito ay aming tatanggapin upang ito'y magsilbing kalaguan at paglago ng aming mga buhay pananampalataya. Salamat po aming Ama ngayong umaga sa pagkakataon, Panginoon, na maibabahagi muli namin ang iyong mga salita. Dalangin po namin na mas marami pang tao ang maabot at marating ng iyong mga salita upang sa gayon, Ama, ay patuloy po silang makakilala sa iyo sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Ako na yung lingkod, Panginoon, minsan pa'y nagpapasakop sa iyong banal na kapangyarihan. Ikaw ang mahayag, ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Tanging pangalan mo lamang, Panginoon, ang amin pong itataas sa amin pong buhay upang sa gayon minsan pa ikaw ay maparangalan. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Glory to God. Okay, nagpapabati si Architect Leo sa kanyang mga anak na nagdiriwang ng wedding anniversary. Praise God! Batiin po natin ang mag-asawang Edson and Chiki na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain ng Diyos ang inyong pagsasama ng marami pang alaalang magaganda sa inyo bilang mag-asawa. Ang pagbati ay galing kay Architect Leo at kay Sister Nene Rosas. Amen. Praise God. Sama rin natin sa prayer ang kapatid po ni Brother Bob na nasa US, si Ronald Atendido. Praise God. Now, he's back in fold of Jesus Church. May he remain and continue to serve the Lord. Amen to that. Hallelujah. Di malaman ang gagawin, naisip lang tapusin. Good morning kay Sister Rose Nasipit ng Pilar Village, Las Piñas, at ganun din sa iyong
asawa na si Brother Romy Tasipit at kay Ruru na inyong anak. At isang mapagpalang umaga rin kay Architect Leo Rosas at kay Sister Nene Rosas. Ganun na rin po kay Sister Lisa Villarico at sa iyong mga anak. Isang mapagpalang umaga rin kay Sister Ningning Moreno Ragasa at kay Brother Francis Ragasa na muli nakasama natin noong nakaraang linggo. Purihin ng Diyos sa patuloy na pagdalo ng ating kapatid na ito. At sa inyo na rin pong mga apo na sina Goku, Goten at Gohan at ganun din po kay Prisian. At ganun na rin kay Sister Luisa Aurora. At kay Gretz. Isang mapagpalang umaga rin mula po sa San Pedro, Laguna kay Brother Bob Houston Atendido at kay Sister Becky Atendido at ganun din po sa inyong apo na si Ali at sa inyong mga anak na rin po ha. Praise God. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Alice Dacer Dorano at kay Brother Nap Durano at kay Brother David. Sa kahirapan ay walang You're welcome, Brother Bob. sa karamdaman ay walang ang lahat ay may hangganan sa mundo. And from Ligas, Bacoor, Cavite, ating batiin ang ating kapatid, Brother Lloyd Nebres. Sabi niya, good morning mga kapatid. Good morning, Pastor Manny. Thank you, Lord, for your signs, wonders, and miracles. Hallelujah. Amen, 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 Brother Lloyd. At kay Sister Aida Nebres at sa inyong mga anak na sina Loida, Adrian at LA at ganoon na rin sa inyong mga apo na sina EJ at Leiza. At sama na rin natin ang ating kapatid na si Sister Emmy Diaz. Good morning, Sister Emmy. At sa iyong mga anak na work from home, kina Jonah, Ivy at Reds at sa iyong apo na si Rayhan. Glory to God, glory to God, hallelujah. Batiin din natin from Canada, Sister Chiki Nadia na nagdiriwang ng wedding anniversary. Ganun na rin sa iyong asawa, sa iyong hubby na si Edson, kay Leia, at ganun na rin sa inyong mga anak na sina Jed, praise God, Isabel at Nad. Tagal-tagal ko na sa problema'y humaharap. Alright, 23 years wedding anniversary. Wow, praise God. Malapit na po sila sa silver. 2 taon na lang. Lapitan Okay mga kapatid, atin na pong i-share at ating ibahagi ang ating programa. Ang ating pong pag-aaral, pagsasaliksik ngayon ay pagpapatuloy po ng ikalawang paksa po natin, ikalawang bahagi ng ating paksa, The Investor, yung continuation po ng may hashtag po na What are we going to invest? Praise God. No? Yan po ang ating tatalakayin ngayon, pagpapatuloy lamang po ng part 2. Praise God, napakahalaga po na ito po ay malaman po natin kung ano po ang ating pong mga dapat na ipamuhunan o dapat po na i-invest pagdating po sa kaharian po ng ating Panginoong Diyos. Nung nakaraang pag-aaral po natin ay tinalakay po natin ang unang dalawa. Ano po? Ang una po, ang ating buhay, ang ating pong i-invest. Pangalawa po ay ang ating pong oras at panahon. Ngayon po ay pangatlo po ang ating pong tatalakayin. Medyo mahaba-haba itong pangatlong ito mga kapatid. Kaya ihanda na po ninyo ang inyong mga notes, ang inyong pong mga lapis at ballpen. At ganoon na rin po mga kapatid, i-share na po natin ang ating pong programa. Napakahalaga po na binabalik-balikan po ninyo yung pong, part 1 at part 2 upang sa gayon mga kapatid ay malaman po natin ang mga susi kung saan tayo po ay magtatagumpay, kung saan tayo po ay patuloy na makararanas ng biyaya at pagpapala ng Diyos. At isa ito sa mga susi na sinasabi ng Panginoon na tayo po ay huwag matakot na mag-invest sa Kanya. Ano po? Praise God. Kung meron mang investment na nakasisiguro tayo na hindi tayo mai-scam mga kapatid, yan ay walang iba kundi sa kaharian ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So let us all hosts watch part 3 mga kapatid. Ano po?
Praise God. At pinaka-importante, makipag-engage po kayo upang sa gayon ay malaman ko na nananatili po kayo na nakikinig at nanonood, mga kapatid. Ano po? At sa gayon din po, mga kapatid, napaka-importante po na tayo po ay ini-apply po natin yung pong ating pong natututunan, yung inyong pong naririnig, yung inyong pong tinatanggap. Dahil sa ganon ay makinabang po kayo, wag naman pong mawalan ng kabuluhan ng inyong panonood. Praise God, hallelujah, purihin ang Diyos. So good morning din po kay Brother Mark Anthony sa Velarde, Calamba na nanonood from Mexico City. Salita ng Diyos ng Ang kanyang barko ay nasa Mexico at mula doon ay nakikinig siya. Kaya isang mapagpalang, hindi ko alam kung gabi diyan sa Mexico, kapatid, ano po, at sa iyong mga kasama diyan sa barko. At good morning na rin kay Sister Marlene Sorribio ng Bimbis Lutong Bahay. Praise God, hallelujah. Maraming naghahanap sa iyo nung linggo, Sister Marlene. Di raw dumating ang kanilang mga order. Nahanap ka ni Pastor Tony. Praise God. So, dako na po tayo sa ating pong mensahe ngayong umagang ito. Ikalawang bahagi, ang continuation, that what are we going to invest? Praise God. Hallelujah. So, tayo po, dito po sa ating pong tatalakayin ngayong umagang ito, mga kapatid, napakahalagang malaman po natin na isa pa sa mga dapat po nating ipamuhunan o i-invest sa ating Panginoon. Ikatlo, okay, ano yung unang dalawa? Ang unang dalawa na ating pong ini-invest, na ating pong ipinamumuhunan sa kaharian ng Diyos. Unang-una na po yung ating buhay na kung saan nakalakip sa buhay na ito ang isang haing buhay, praise God, isang banal na buhay at isang kalugod-lugod na buhay. Amen? Ikalawa po ay yung pong ating pong panahon at oras, mga kapatid, na kung papaano tayo naglalaan ng panahon at oras, gaano tayo gumugugol ng oras sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagsamba sa Kanya, mga kapatid. Ito yung mga bagay na dapat po nating kalakip na pag-aalay at paghahandog ng ating pong panahon at oras at araw para po sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay pinagpala niya ang isang araw kung saan ay ibinukod niya upang siya'y paglingkuran. At ngayon po naman, ikatlo po na ating pong iaalay, ihahandog at ipupuhunan, i-invest po natin ay ang ating mga tinatangkilik sa buhay. Praise God. Alam po ninyo, mga kapatid, pagdating po sa puntong ito, pagdating po sa mga bagay na ito, marami sa mga Kristiyano ang tila baga hindi ito nila matanggap at mahirap para sa kanila na gawin, na maging ang mga bahagi na tinatangkilik nila sa buhay ay ibibigay nila sa Panginoon. Alalahanin po ninyo, mga kapatid, ang kauna-unahang ginawa ng Diyos sa tao matapos niya itong likhain, sa aklat ng Henesis Kapitulo 1, talata po ay 28 at 29. Praise God. Alas 6 daw po ng gabi sa Mexico. Praise God. Sabi po dito sa verse 28, pakinggan po ninyo, at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakaramit, kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isla sa dagat at sa mga ibon, sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At ito po sa talatang 29, at sinabi ng Diyos, narito, ang alin po, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga, na punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. Napakalinaw, mga kapatid. Ang unang kabuhayan na ipinagkakaloob ng Diyos sa tao ay mga pananim at mga puno na nagtataglay ng binhi. Ito ang ikabubuhay, ito ang magiging kabuhayan.
The very first act of God to human is to bless them. This is the very first act of God. So kung ito ang ginawa ng Diyos sa tao, nararapat din naman na ito ang ating gawin sa kaharian ng Diyos. Tandaan po ninyo, hindi lang ito ginawa ng Diyos sa kanyang salita lamang, kundi ayon sa talatang 29, binigyan niya ng pananim ang tao na nagkakabinhi upang ito ay palaguin, paramihin, upang ito ang maging pangunahing pagkukunan ng kanilang ikabubuhay at maging ng mga susunod na henerasyon. Bawat halaman, puno na nagbubunga ng iba't ibang uri ng prutas ay may kalakip na binhi o buto na siyang itinatanim upang ito ay patuloy na umiral sa mundo at hindi ito maglaho ng tuluyan. Kaya nga may mga buto ng prutas na hindi kinakain, di po ba? Naintindihan niyo po ba yon? May mga prutas na ang kanilang bunga ay hindi mo makakain dahil napakapakla at napakapait. Amen po ba? Praise God! Dahil kung ang mga buto ng prutas ay makakain, paano pa ito dadami at makakain ng susunod na henerasyon? Halimbawa na po sa panahon pa lang ni na Adan at Eva, kinain na nila ang buto ng mansanas. Sa palagay po ba ninyo, dadami pa? Meron pa ba tayong matitikmang mansanas? Wala na. Mangga. Pag kinain nila ang buto, wala na tayong matitikmang mangga o anumang uri ng mga prutas. Kaya, nang ito ay ipagkaloob ng Diyos sa kanila, kasama ang binhi, upang ito ay itanim at muli ay tumubo, nang sa gayon ay pakinabangan ng marami pang susunod na henerasyon. Amen. Praise God. So ito ang pangunahing kabuhayang ibinigay ng Diyos sa tao dahil nung mga panahong iyon, hindi pa uso ang salapi, hindi pa uso ang pera. At siya'y nag-aatas sa atin mga kapatid na sa pamamagitan ng kabuhayang ibinibigay niya sa atin, ay nararapat din siya'y parangalan at itinuturo din niya na tayo ay mag-invest, mamuhunan galing mismo sa Diyos, no? Mag-invest sa kanyang kaharian. Anong sabi ng Kawikaan, Kapitulo 3, talata po ay 9. Ang linaw po dito na binabanggit, mga kapatid. Ang sabi po rito, parangalin mo ang Panginoon na iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. See? Honor the Lord. Sabi rito, ng iyong tinatangkilik. Praise God, napakalinaw. Nang maging unang bunga ng lahat mong ani. Hallelujah. Praise God. Ezekiel chapter 44 verse 30, anong sabi rito? At ang una sa lahat, na unang bunga ng bawat bagay, unang bunga, at lahat na alay na bawat bagay, sa lahat ninyong mga alay ang magiging sa saserdote, inyo rin namang ibibigay sa mga saserdote ang una sa inyong masa upang pagpalain ang inyong buhay. See? Andun ang key, nandun ang susi para patuloy na pagpalain ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Upang sa gayon ay sa mga susunod ay mayroon pa tayong maaani. Ibigay ang unang bunga. I-invest, kapatid. Leviticus chapter 27 verse 30, at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Kanino raw po?
sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. And then, ito yung kinatatakutang talata ng maraming mga anak ng Diyos. Malakay chapter 3 verse 10. Pakinggan po ninyo. Praise God. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Pakinggan ninyo ha, ito kasi hindi nila naintindihan eh. Sinasabi dito, subukin, try. Hindi ito compulsory. Try God. Subukin ninyo, mga kapatid. No? Bagamat ito ay isa sa mga utos na sinasabi, mga kapatid, gusto ng Diyos na ito ay subukan natin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi, ano sabi dito? Pag sinubukan daw po ninyo. Pag sinubukan ninyo, mga kapatid, ang sabi dito, kung hindi, bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit. At ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang silid na kalalagyan. Ganon karami ang ibubuhos pag sinubukan mo, kapatid. Huwag niyong sabihin si pastor ay pinipilit kayo, ha? Sinasabi dito, just try. Subukin ninyo. Hallelujah, mga kapatid. Praise God. Amen. Kaya, kung papaano nung unang panahon ay may binhi ang mga halaman at mga bunga para sa ating ikabubuhay, sa panahong natin ngayon, mga kapatid, ang ating mga tinatanggap na biyaya, mapatrabaho man yan, mapanegosyo man yan, mga kung ano-anong blessing na dumarating, may binhi na nakapaloob doon, mga kapatid, na siya nating itatanim, na siya nating ibibinhi, magiging binhi upang sa gayon, mga kapatid, ay mas lalo pa tayong pagpalain ng Diyos. Ang nakalulungkot sa atin, kapag tayo po ay tumatanggap na ng mga biyaya at pagpapala, pag sumesweldo na po tayo, pag kumikita na po tayo, pati buto kinakain natin. Kaya ang nakalulungkot, ang pakla ng buhay. Baon sa utang, kasi sweldo pa lang, bumabali na, nangungutang na. Bakit? Hindi ho nag-invest, hindi ho naglaan ng para sa Panginoon. Hindi siya nagtanim. Praise God. Hallelujah. Alam nyo, meron tatlong bagay na maaari nating gawin sa ating buhay, mga kapatid. Either ito ay sayangin natin, o gugulin natin, o maaari nating itong ipamuhunan. Tatlong bagay na maaari mong gawin sa iyong mga tinatangkilik, sa iyong mga kinikita sa iyong buhay. Maaari mo itong sayangin. Maraming mga bagay na ito'y sinasayang, maaari mo itong gugulin sa iyong karir. Ano po? Yung karir mo na kung saan ay hindi ka makontento, na ikaw ay matagumpay na, praise God, para bagang yung buhay po ni Donald Trump, no, when he was 36 years old, praise God, wala siyang ginawa kung hindi magpayaman dahil hindi siya naniniwala sa reincarnation, hindi siya naniniwala sa mga no? Praise God, gusto niyang makatiyak. Pero alam niyo bang sabi ng banal na kasulatan? Ano sabi ron? For what shall a prophet a man if he gain the whole world but lost his own soul? Praise God, hallelujah. Hindi masama ang mag-ipon, hindi ang masama ang maglaan ng ating pong mga para sa ating mga hinaharap, mga kapatid. Pero mga kapatid, kung yan ay gugugunin lamang natin para sa ating sariling kapakanan, praise God, hindi tayo nag-i-invest sa gawain ng Panginoon. Anong saysay, mga kapatid? Sa tatlong bagay, maaari mong sayangin, no? Sa mga libangan, no? Sa mga pag-aari, o maaari mo itong ipamuhunan,
na katulad ng itinuturo ng ating Panginoong Hesus doon sa Matthew chapter 25, kung saan nagkwento siya ng tinatawag na talinhaga ng mga talento. Ang talentong tinutukoy dito ay pananalapi po natin o yung mga bagay na mga biyaya at pagpapala na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Dito mga kapatid ay nagtuturo siya ng prinsipyo, mga kapatid. Ano po? Ano po itong pitong prinsipyong ito? Unang-una, mga kapatid, ito po yung mga prinsipyo kung paano tayo mamumuhunan, kung paano tayo mag-i-invest sa ating Panginoong Diyos, no? Praise God. At ito po ay isang bagay na itinuturo ng ating Panginoon Diyos upang sa gayon ay makaranas po tayo ng tuloy-tuloy na biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Doon po sa 14 at hanggang 30 ng Mateo 25 ay itinuturo ito ng Panginoon. Unang-una, lahat ng mayroon tayo ay pag-aari ng Diyos. Yan ang una. Praise God. Ikalawa, binigyan tayo ng Diyos ng ilang mga talento. Bawat isa sa atin may kanya-kanya po tayong talento. Walang tao na hindi binayayaan ng Diyos ng talento. Ako at ikaw, sino mang tao sa atin ay pinagkatiwalaan ng Diyos, binigyan ng Diyos ng talento. Ikatlong prinsipyo, inaasahan ng Diyos na gamitin natin ang mga talento. Mga kapatid, no? Kung baga darating ang panahon na tatanungin tayo ng Panginoon, ano ang ginawa mo sa ibinigay ko sa iyong talento? Praise God. Yan po ang ikatlo. Ang ikaapat, maling ibaon, maling ilibing, maling hindi gamitin ang ibinigay na talento ng Diyos sa atin. Ikalima, dahil sa takot natin, pinipigilan tayo na gamitin ang mga talento pinipigilan tayo na gamitin ang mga biyaya at pagpapala o talento. When we speak about talent here dito sa talinhaga, ito'y tungkol sa ating pananalapi o tungkol sa ating mga tinatangkilik. Ano po? Praise God. Dahil sa takot natin na makapusin tayo, na tayo ay mawalan, no? Ay ito ang pumipigil sa paggamit natin ng mga talento o anumang skill o anumang mga biyaya at pagpapala. At ika-anim, kung hindi ito gagamitin, mawawala ito sa atin. At ikapito, kung gagamitin natin ito ng matalino, gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Praise God. So yan po ang 7 prinsipyo. So talakayin po natin ang una, mga kapatid. No, lahat ng mayroon po tayo ay galing sa Diyos. Ano po ang itinutukoy dito? Praise God. Sabi rito sa Mateo 25:14, sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Ipinamahala, ipinagkatiwala. So, pagmamay-ari ng Diyos, mga kapatid, ang kung anuman ang mayroon tayo sa ating buhay. Pagmamay-ari ng Diyos. God made it all. Wala tayo ni anuman. Naalala niyo sinabi ni Job? Sabi ni Job, hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong babalik sa iyo, O Diyos. Hindi tayo dumating sa mundong ito nang mayroon tayong dala. At hindi rin tayo aalis sa mundong ito nang may dala. Lahat ng kung ano ang mayroon ka, kapatid, yan ay magagamit mo lamang sa loob ng 60 taon, 70 taon, 80 years old, 90 years old. Ganggang ganyan lang, kapatid. Dahil sa Diyos ang lahat ng anumang mayroon tayo. Amen po ba? Nakamit mo lang yan, napasayo lang yan para gamitin mo.
At ginawa tayong katiwala ng Diyos. Hindi katiwaldas, katiwala. Tama po ba? Kaya nga sinabi dito sa Matthew 25 verse 14, ipinakatiwala ng may-ari. Tayo yung katiwala. Amen? God has entrusted some things to you. God owns everything. Yes, Sister Lily. Time, talent, and treasure. Lahat ng yan galing sa Diyos. Pinagkatiwala sa atin. So yan ang unang prinsipyo. Para ikaw ay matutong maglaan, mag-invest sa Panginoon, iisipin mo palagi na wala kang anumang meron sa mundong ito. Na kung anuman ang mayroon ka, hindi sa iyo, hindi sa atin, sa Diyos. Pinagkatiwala lang. Magagamit mo lamang yan habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Amen? At sa pag-alis mo sa mundong ito, wala kang madadalang anuman. God owns everything. Kaya nga sabi ron sa Deuteronomy chapter 8, no? Remember, maaring sabihin mo sa iyong puso na dahil sa aking lakas at kapangyarihan ng aking kamay ay natamo ko ang kayamanang ito. Subalit, sabi ron sa talatang 18, alalahanin mo ika, ang Diyos pa rin ang nagbigay sa iyo ng kakayahan upang makamit mo ang iyong kayamanan. O kung anuman ang mayroon ka sa iyong buhay. So yan ang unang prinsipyo, mga kapatid. Huwag niyong ilalagay at huwag niyong kalilimutan sa inyong mga isipan sa tuwing kayo po, mga kapatid, no po, ay mayroong tinatanggap na biyaya at pagpapala, ilalagay natin palagi sa ating isipan na ito ay ipinagkatiwala lang sa akin upang magamit ko lamang sa panahong ako ay naririto. Sapagkat ang lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos. Asawa mo, anak mo, trabaho mo, buhay mo, o anuman ang mayroon ka. Lahat yan, pag-aari ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Wala tayong anumang dala nang dumating tayo sa mundong ito. Amen? Praise God. Ikalawa, hallelujah. Ikalawa, mga kapatid, na tayo ay binigyan ng Diyos, no, ng iba't ibang klase ng mga talento, kakayahan, mga kapatid. Pakinggan po ninyo ito, yung tinatawag na ito yung mga bagay na inilaan ng Diyos na gugugulin po natin. Praise God. Katulad po nung binasa natin sa verse 20, chapter 25, verse 15. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2 at ang isa'y 1. Sa bawat isa ayon sa kanya-kanyang kaya at siya yumaon sa kanilang paglalakbay. So, dito ay naglaan ang Diyos sa bawat isa. At tulad po natin, tayo po rin, mga kapatid, ay naglaan ang Diyos sa atin ng mga talento. No? Praise God, hallelujah. Kung baga, mga kapatid, no, bawat isa sa atin ay binigyan ng kanya-kanyang kakayahan. Wala rito at hindi mo maaring sabihin na bawat isa sa atin ay, kumbaga, hindi mo masasabi sa sarili na wala kang kakayahan. Lahat tayo, mga kapatid, no? Ang mga kakayahan tulad ng abilidad, tulad ng mga resources, skills, or opportunities, all the things that God has given. Kasama na ang mga spiritual gift, ang lahat ng ipinagkatiwala sa atin, ang iyong anak, ang iyong trabaho,
yan ay maikukonsiderang talento na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, di ba, may mga tao na may kakayahang magpalaki ng kanilang mga anak ng may takot sa Diyos. At meron namang mga tao, mga magulang na walang kakayahang palakihin ng kanilang mga anak ng maayos, napapariwara. May mga kakayahang mapaunlad ng kanilang mga trabaho, dumarating yung mga promotion, mga kung saan, kung baga napopromote. Ayun ay kakayahan, mga kapatid. Praise God. Tandaan po ninyo, everybody, at least one, no? Praise God. Meron tayong kakayahan na ipinagkaloob ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 12 verse 6, we have different gifts, na sabi po rito, according to the grace given us. Ayon sa biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. So ako at ikaw ay naglaan ang Diyos ng mga talento na gugugulin po natin. Yan po. Walang magsasabi rito, ako pastor, wala akong kakayahan, wala akong talent. No. Lahat tayo, at least kahit isa, meron. Amen? Praise God. Hallelujah. Why? Kasi bawat isa sa atin, ginawang unique ng Panginoon. Kaya hindi maaring wala kang talento, wala kang kakayahan. Praise the Lord. Kaya, pag hindi mo ito nagamit, mga kapatid, anong susunod, mga kapatid? Yung tinatawag na ikatlo, praise God, yung pananagutan. Yung accountability. Bakit? Kasi inaasahan ng Diyos na gamitin mo itong talent na ito. Dahil darating ang panahon, tatanungin ka ng Diyos, ano ang ginawa mo sa kakayahan o talento na ibinigay ko sa iyo? Sabi nung sa talatang 19, di ba? Ng 25, Matthew 25 verse 19, pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. Nag-account, mga kapatid. Nagsulit. Ipinagsulit ang bawat isa. Praise God. Dahil yung Panginoon ay nag-invest sa kanila and gusto niya ng return of investment. Ganyan ang inaasahan ng Diyos sa atin. It is God made an investment sa buhay mo, kapatid. And He wants a return. At tandaan po natin ang sinabi ng banal na kasulatan na isang araw, tayong lahat ay haharap sa Diyos. Magsusulit po tayo ng ating buhay. Kayo ho ba'y nakahanda rito? And God will ask you, ano ang ginawa mo sa ibinigay ko sa iyo? Hallelujah. Amen? Purihin ang Panginoon. Glory to God. So yan po ang ikatlo, pananagutan. Mag-a-account tayo sa Panginoon sa ibinigay niya sa atin. Saan mo ginamit yung mga blessings? Ha? Kapatid, nag-invest ka ba sa kaharian ng Diyos? O ginamit mo lang para sa iyong sarili? Ha? Glory to God. Alam nyo, itong topic na ito ay napakahaba nito kung akin po itong talagang bubulay-bulay na talagang susiriin ng husto. Kaya lang hindi sapat ang ating panahon, mga kapatid. Yung ikaapat, mali na ito ay ating ibaon o ilibing. Kung ano man yung ating tinanggap na kakayahan sa Panginoon. Kailangan i-utilize natin, magamit po natin. Sabi ng Matthew 25 verse 18, datapot ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa. Humukay.
at itinago ang salapi na kanyang Panginoon. Anong ginawa niya? Humukay. Nag-play safe siya, kapatid. Play safe. Maraming ganyang Kristiyano, play safe. Sa church, nakaupo lang. Nagsisimba lang. Ni magpatotoo ayaw, ni magpray ayaw. Nagpe-play safe sila. Basta kami, ligtas na kami. Praise God. Basta ako tinanggap ko na si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Play safe. Oh. Sino sa inyo nagpe-play safe? Hindi nila hindi ginagamit yung talent. Tandaan po ninyo, mga kapatid, bawat isa may talento. Okay? Yung pagiging madaldal mo, talent yan, na magagamit para sa pagpapatotoo, para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag mong gamitin sa ibang bagay. Praise God. Giving also is a talent. Kung diyan ka tinawag ng Panginoon, yung pagiging matulungin sa mga nangangailangan, yan ay isang talent, mga kapatid. Talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon, na may malasakit ka sa mga nangangailangan. Hindi ka nagdadamot sa mga nangangailangan. Hallelujah. Praise God. So whatever talent na ibinigay sa atin ng Panginoon, gamitin po natin. I-invest po natin. Praise God. Hallelujah. Bakit hindi natin magamit? Ito po kasi ang dahilan. Yung pong nagmo-motivate sa atin, takot. Ito yung nag-uudyok sa atin. Anong sinabi ron sa verse 25? Nung alipin na pinagkatiwalaan niya, anong sabi ron? At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Natakot po siya. Dahil sa takot na hindi lumago. Dahil sa takot na ito'y malugi at mawala, ibinaunala. Kaya nga nag-play safe. Praise God. Hallelujah. Yan ba ang nag-uudyok sa atin kaya hindi tayo makapag-invest? Di ba nga, takot na takot tayo sa mga investment company? Pero yung mga nagtatagumpay sa mga investment, anong nagmamotivate sa kanila? Lakas ng loob. Alam nyo ba na yan ang mga puhunan ng mga negosyante? Lakas ng loob. Kaya kahit yan mangutang ng napakalaking halaga sa mga bangko, ginagawa nila. Makapag-invest lang sila. Praise God. Ngayon, kung sa buhay na ito, nagkakaroon sila ng lakas ng loob, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob para mangutang upang mag-invest, no? Upang tayo po ay makapamuhunan sa mga negosyo o sa anumang mga bagay na nais po nating makamit, ipinangungutang natin. How much more sa Diyos? Walang kalugi-lugi, walang katakot-takot, mga kapatid. Hindi tayo dadayain ng Diyos. So ano yung nag-motivate sa atin? Nawa, wag po kayong matakot na maglaan ng inyong buhay, na maglaan ng inyong oras, na maglaan ng inyong talento, na maglaan ng inyong mga tinatangkilik sa buhay. Dahil tiyak na kapag kayo ay nag-invest sa kaharian ng Diyos, kapatid, tunay na kayo ay pagpapalain. Amen po ba? Yung ika-6, anong sabi ron? Kailangan gamitin natin yung application, mga kapatid. Dahil kung hindi natin gagamitin, mawawala. Praise God. Mawawala. Kung ano man ang talento na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Maaring maluma, maglaho, kapatid. Praise God.
Anong sabi ron sa verse 28? Aalisin nga sa inyo. Aalisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibibigay ninyo sa may 10 talento. See? Praise God. Kaya magtataka ka, no? Isang pitik lang ni Lord, biglang nawala yung pinaghirapan mo. Sa isang iglap. Glory to God. Amen? Yan ang hindi natin inaasahan na biglang mawawala ang lahat. Sa isang kisap mata, sa isang pitik lang ng Panginoon. Hindi ba? Bigla mong nawala na, nalugi na. Kaya nga kita ninyo, di ba? Pagdating ng pandemya, sa isang iglap nawala lahat ang pinaghirapan ng maraming kababayan po natin. Pinaghirapan nila ng matagal. Praise God, nakalulungkot. Bakit? Hindi kasi ginamit. Hindi in-apply. Tama po ba, mga kapatid? At yung ikapito, kapatid, kung gagamitin natin ito ng matalino, anong sabi rito? Gagantimpalaan tayo. Matthew 25 verse 21. Anong sabi rito? Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Well done, my good and faithful servant. There is a reward, mga kapatid. Kaya nga, use your talent wisely. Use what you have today. Gamitin natin ang tama. Mag-invest po tayo sa Panginoon. Mag-invest po tayo sa Kanyang gawain. Mag-invest po tayo sa salita ng Diyos. Mag-invest po kayo sa programang ito. Mag-invest po tayo sa ating mga iglesia. Mga kapatid, gagantimpalaan tayo ng Panginoong Diyos. Glory to God. So, tandaan po ninyo, mga kapatid, ang 7 prinsipyong ito. Praise God. Unang-una, mga kapatid, yung pagmamay-ari. Pangalawa, naglaan siya upang gugulin natin. Ikatlo, yung pananagutan. Ikaapat, yung tamang paggamit. Ikalima, yung motivation po natin. Praise God. At yung ika-anim po, kung paano natin to, kumbaga yung application, i-apply po natin sa ating buhay. At ang ikapito, ay yung pong gantimpala na naghihintay sa atin, yung compensation. Praise God. At yan ang inaasahan ng maraming nag-i-invest. Compensation, mga kapatid. And, ang Diyos, tapat po siya. Mga kapatid, kapag ikaw ay nag-invest sa gawain ng Panginoon, tandaan po ninyo, itong ginagawa ko, mga kapatid, isang klase ng investment po ito. Yes, nag-i-invest ako ng panahon para mag-aral ng salita ng Diyos para ituro sa inyo. Nag-i-invest ako ng oras ng aking pong kumbaga ng aking pong tinatangkilik sa buhay, no? Sa pamamagitan ng internet, sa pamamagitan ng mga gadget na ginagamit ko rito, mga kapatid. Ito isang klase ng investment para po sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tama po ba? Glory to God. At ngayong umagang ito, mga kapatid, ano ang inyong nais na i-invest sa kaharian ng Panginoon? Praise God. Tandaan nyo lang, yung 3 T na sinabi ng ating kapatid, time, your talent,
and your treasure. Yan po, mga kapatid, bahagi ng mga tinatangkilik natin sa ating buhay. So nalaman po ninyo, mga kapatid, ano po ang unang i-invest natin sa Panginoon? Buhay po natin. Ikalawa, yung ating pong panahon. Ikatlo, ang ating mga tinatangkilik sa ating buhay. Praise God. Mga kapatid, kailan pa kayo mag-i-invest sa Panginoon? Hallelujah. Huwag niyong aksayahin, huwag niyong sayangin yung mga binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon na ang panahon, kapatid. Dahil malapit nang dumating ang Panginoon at tayong lahat ay magsusulit sa mga talento, biyaya at tinatangkilik na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon ngayong araw na ito. Sa pagsubok ay walang forever. Ngayon po, tayo po'y dadako po sa ating pong mga kahilingan, sa ating pong mga prayer request na ating idudulog at ilalapit sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kaya kung meron man po kayong kahilingan, pakisulat lang po, comment lang po sa ating comment section box upang sa gayon ay maisama po natin sa panalangin ang inyo pong mga kahilingan. Ano po? Praise God. Glory to God. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahiya. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na. Okay, sama po natin sa panalangin ang ating mga kapatid. Purihin ng Diyos, Ropino and Rogelio Costales. Ganun din po si, praise God, si Rowena at Rhett Morgan and Connor Merriman. Sama rin natin sa panalangin si Mary Joy Mendoza, Sheila May Arisa, at ganun na rin po si Annabel, si Rachel, Amanda, Angela, Rodel, at Arian Costales at Kit Mendoza. At sama rin natin sa panalangin si Marilyn Estonactoc Foster, Romerico Dumlao, Diosdado Gotera, Silda Rosales, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flor de Lisa Lopez, and Reynaldo Lopez. Si Ma'am Guadalupe Labis, sama rin natin sa ating pong panalangin. Ganon din po ang Kahala family, Lilibet Ramirez and family, Brian Bembiahe, Rosel Domingo, Eupremia Conje, Lisa Villarico at ang pensyon ng kanyang mga anak. Praise God. Hallelujah. At mabigyan na rin po ng kumbaga yung kanila pong inaayos sa pag-ibig. Ano po? Praise God. Praise God na maging maayos na yung kanila pong mga dokumento. At ganoon din si Ernie Perez, Ronald Chan. Praise God. George Teodoro, Remy Costales. At sama rin natin sa panalangin ito pong Skyhawk GPS, Rebling Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, praise God, Veterans Motor Shop, at ganoon din po ang Chris Kit Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo Rosas, Bookkeeping Firm ni Sister Lily Pangilinan, at ang Car Rental Services po ni Brother Lloyd Nebres at Brother Fred Lopez. Sama na rin natin ang Providence Memorial Plan ni Sister Ningning Moreno Ragasa, at ganoon din po ang Bimbis Lutong Bahay ni Sister Marlene Soribio, at ganoon din po yung mga paupahan po ni
Paupahang bahay po ni Nanay Leti Ignacio at ganun din po ang kay Sister Remy Costales. So tayo po ay dadako. Maging kayo po na mga nakikinig ngayong umagang ito, nanonood po mga kapatid, kung kayo po ay may mga nais na idulog at ilapit sa Panginoon, ay pwede po kayong sumabay at pwede po ninyo, kung kayo man po ay mayroong dinadamdam sa inyong mga katawan, mga kapatid, ay inyo po itong ilapat ang inyong kamay doon sa parte ng may sakit at gawin po ninyong point of contact ito pong ating programa para sa gayon ay makaranas po kayo ng kaginhawaan at kagalingan ng inyong kalusugan. Hallelujah. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong mga salita na minsan pa muli nagbigay sa amin ng paglago, pag-unlad at pagtibay ng aming mga pananampalataya. Tunay nga, O Diyos, na ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Ngayong umaga, Ama, narinig po ninyo ang mga pangalang aking nabanggit sa mga kahilingan. Diyos, hindi ko kayang isa-isahin ang mga kahilingan ito. Subalit, ang aking Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nakababatid ng lahat ng ito at kayang abutin ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Ngayong umagang ito, Panginoon, idinadalangin ko po sa iyo ang aking mga kapatid na mayroong mga dinadalang kabigatan sa kanilang mga kalusugan. Sila, O Diyos, na pinahihirapan ng anumang uri ng mga sakit at karamdaman. Sa pangalan mo, Panginoon Diyos, ng iyong anak na si Kristo Jesus, ginagamit namin ang kapangyarihan at kapamahalan upang sawayin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Maging ito man ay cancers, Panginoon, sa bawat bahagi ng kanilang katawan, cancer sa baga, cancer sa dugo, cancer sa buto, cancer sa dibdib, Panginoon Diyos, cancer sa bituka, sa maselang parte, Panginoon, ng kanilang mga katawan. Lord, right now, in your name, Lord, we rebuke all this kind of cancer right now. In the name of Jesus, we proclaim healing and deliverance right now, O God. Sa pangalan mo, Panginoon, maging ang mga sakit sa puso, mga paglaki ng puso, pagbara, Panginoon, yung mga may butas sa puso, Lord, ayusin po ninyo, Panginoon. Gawin po ninyong normal. Lusawin ninyo, Panginoon, ang mga bukol, ang mga barado, Panginoon, sa mga ugat upang sa gayon ay dumaloy ng maayos ang mga dugo sa kanilang mga ugat upang sa gayon, Panginoon, makaranas sila ng kaginawaan ng kanilang mga pakiramdam, lalo na may mga problema sa nerves, Panginoon Diyos. Mga kumikilit at sumasakit sa kanilang mga kasukasuan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O God, inaangkin po namin ang iyong makalangit na himala na dadaloy sa buhay ng aking mga kapatid. Sa pangalan mo, Panginoon, maging yung mga pinahihirapan, Panginoon, ng kanilang mga isipan, mga emotional stress, O God, depression right now, Lord, oppression right now, in the name of Jesus, Lord, deliver them, O God, sa pangalan mo, Panginoon. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo yung mga wala pang pagkakilala sa iyo, Panginoon Diyos. Sa pangalan mo, Ama, nais ko pong hipuin mo ang kanilang mga puso upang sila'y mabuksan, makakilala, tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Lalo na, Panginoon, yung mga ngayon lamang po tune in, ngayon lamang po nakapanood ng programang ito, mangusap ka po sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga salita. Upang sa gayon, Ama,
ay makilala kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito. Yung mga kabuhayan ng aking mga kapatid na binasa ko po, Panginoon, iba't ibang klase ng mga negosyo, Lord, pagpalain po ninyo ang kanilang mga kabuhayan, Lord. Naituro ko po sa kanila ang prinsipyo ng pamumuhunan, Panginoon Diyos, nawa ito ay gawin po nila, Ama, upang sa gayon ay mas lalo pang yumabong, mas lalo pang umunlad ang kanilang mga kabuhayan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord. Ikaw ang Diyos na magpapala at magpapaunlad ng bawat negosyo, bawat trabaho ng aking mga kapatid sa pangalan mo, Panginoon. At ngayong umagang ito, labis po kami nagpapasalamat sapagkat ang aming bansa ay unti-unti nang nagbabalik sa normal, Panginoon. Unti-unti nang naglalaho ang COVID-19, kaya dalangin po namin, Ama, na patuloy mong pagalingin ang salot na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pagpalain ninyo maging ang aming mga mahal sa buhay na nasa ibayong bansa, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang aking may bahay na nagtatrabaho araw-araw, pumapasok sa trabaho, Lord. Ingatan mo po siya sa COVID-19, O God. Ganun din si Zaira, si Desmond, ang mga in-laws ko, Panginoon, na nasa Australia, Canada at Amerika. Pagpalaan, ingatan din po ninyo, Ama, ang aming mga kapatid, Lord, na patuloy na sumusuporta sa iyong gawain. Sila na nasa ibayong dagat, O God, nasa ibayong bansa. Si Sister Lisa Domingo, Panginoon, at ang kanyang pamilya at ang kanyang trabaho. Si Brother Arnel Alpon, Panginoon, patuloy mong bigyan ng kapanatagan at kapayapaan ng kanyang puso. June Soribian family, Mario Soribian, Marvin Soribian family, Mary Grace Somido Enriquez ng Dubai, Panginoon Diyos. At ganun din po, Panginoon, si Brother Emil Dalipe, Panginoon Diyos, at ganun din po si Nice Dominguez ng Israel. O God, ganun din po, Panginoon, ang aming kapatid na nasa Canada, Panginoon, ang Quinto family, De La Cruz family, Santos family, Panginoon, Zobrepeña family, at ganun din si Leia Rosas, Kalikdan family, Sister Memia Tupas Tapulaw, Panginoon, at ganun din po ang Kahala family, Ramirez family, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Ingatan po ninyo sila, ilayo sa anumang kapahamakan at panganib ang kanilang sambahayan. Pagpalain mo ng marami pang taon, ang wedding anniversary po ni Sister Chiki at ng Brother Edson, Panginoon. Mas lumawig pa ang kanilang relasyon, Panginoon Diyos, at mapuno ng biyaya at magpapala ng kalusugan at pagmamahalan sa isa't isa, Panginoon. Pagtibayin ninyo ito sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, Ama. Pinupuri at dinadakila ka namin. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God, purihin ang ating Panginoon Diyos. Magandang umaga kay Ate Eloy Labis Miquiabas ng Dasmariñas, Cavite. Ganon din po sa iyong asawa, Ate Eloy, kay Brother Louie. At ganon din po sa ating kapatid na ngayong araw po nakasama po natin ang ating pong kapatid na si Sister Sharon Nickdaw. Salamat po, Sister Sharon, sa inyo pong panonood. Pagpalain po ng Diyos ang inyo pong pamilya, ha? Praise God, ang inyong asawa at ang inyong mga anak. At shoutout din kay Nanay Estela Pugal. Good morning po, Nanay Estela, at sa iyong mga apo at sa iyong mga anak. Good morning din kay Sister Jocelyn Kalinawan Primero at kay Brother Andre Primero ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. Good morning din kay Nanay Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido ng Soldiers Hills, Bacoor, Cavite. Ganun na rin ko kay Brother Dan Somido at sa kanyang asawa at mga anak. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin sa kabutihan. At shoutout na rin kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Praise God, hallelujah. At ganun din po kay Nanay Letty Ignacio at kay Sister Lorna Gonzales.
At shout out din sa Lopez family, kay Sister Lori at Brother Fred Lopez at sa inyong mga anak. Sa presensya niya At ganoon din kay Sister Levy Rafael at kay Brother Roel Rafael at kay Kit at ang kanyang anak na si Eris. Naway napagpala po tayo sa ating mga aralin tinalakay ngayong araw na ito at nawa mga kapatid tulad ng aking nasabi ay atin po itong i-apply. Subukan po ninyong mag-invest sa gawain po ng Panginoon. Nang sa gayon ay maranasan ninyo na tunay ang kanyang mga pangako sa atin, ha? Praise God. ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita ng Diyos ng forever. Sa langit lang tayo mayroon forever. At doon po sa mga church ng SDM ng Las Piñas, praise God, na pagkaisahan na po namin na hindi na po ituloy yung ating pong Christmas party. Ano po, bilang pagsunod sa health protocol ng ating pong pamahalaan, praise God, ating pong hindi na itutuloy ang ating Christmas party, pero ang tuloy pa rin po ay yung ating gift giving. Kaya doon po sa mga kapatid natin, imbis na tayo po ay magkaroon, kasi kailangan din po natin na maging aware po tayo doon sa mga nagdurus at naghihirap, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. Ano po, praise God. So, ang nais ko na lamang pong ipakiusap sa inyo mga kapatid, ay magdala na lang po tayo sa darating na December 20 ng maipagkakaloob natin, maibibigay po natin sa mga less fortunate natin na mga miyembro ng Sa Diyos Wala Imposible, ng mga pang Noche Buena para po sa kanila. Mag-gift giving na lang po tayo mga kapatid. Wala na po tayong kainan, wala na po tayong Christmas party, kundi gift giving na lang po tayo mga kapatid. Ano po? Kaya kung nais po ninyong mag-share, ito po'y panibagong investment po, no? Praise God, sa mga nangangailangan nating mga less fortunate na mga kapatid natin na wala pong kakayahan na dahil sa mga pinagdaanan nating kahirapan ngayong pong panahong ito. So tayo na lang po ay mag-bless po sa kanila. Amen. Praise God. Pwede po ba 'yon mga kapatid? Sa forever sa buhay, ako ay Balot-balot lang po kayo ng mga Noche Buena package na kanilang mapagsasaluhan sa kanilang sambahayan. buhay ng talaga. Kailan pa ba? Isang mabuting bagay na atin pong maitutulong at maibabahagi sa mga kapatid po natin pagdating po ng araw ng Pasko. Malaman ang gagawin. Kaya mga grocery package lang, mga pang Noche Buena po mga kapatid na ating pong ibabahagi sa mga member po natin, o kaya kung meron po kayong mga nais na bahagian ng mga pang Noche Buena. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos, laging forever ang kanyang awan. Sa presensya Again, inuulit ko po mga kapatid, gift giving lang po tayo sa December 20. Mag-share lang po tayo ng mga maitutulong po natin sa mga less fortunate members ng Sa Diyos Walang Imposible. At ito'y hindi lamang po sa ating pong chapter, kundi sa kabuuan ng ating pong chapter ng Sa Diyos Wala Imposible. Praise God, maaring sa
sa Karuhatan, sa Green Valley, sa Alabang, sa Kalamba, tayo mag-share ng ating pong blessings pagdating po ng Christmas. Sa karamdaman ng walang pagbabago, ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita ng Diyos. Well, sa himig po ng tugtuging ito mga kapatid, ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, muli po sa inyo'y pansamantalang magpapaalam. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Muli magsama-sama po tayo sa araw ng bukas, sa muli pagtitipon po natin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa ay maghari ang pag-ibig ng Diyos sa inyong sambayanan at ang kanyang pag-iingat at pagliligtas ay ating babaunin saan man kayo pumaroon ngayong araw na ito mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at gayon din po mga kapatid, ang kanyang kapayapaan ang iiral sa ating pong buhay upang sa gayon sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay maranasan natin ang kapanatagan at kapayapaan ng ating kalooban. Naway sumainyo ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Praise God. Mag-ingat po tayo mga kapatid at manatili po tayong ligtas, manatili po tayong matatag at malusog sa gitna ng krisis na pinagdadaanan ng ating buhay. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. To God be all the glory. God bless us all. Hallelujah. Amen, Brother Bob. Right now, claim it. Right now. Kapitan, tulong na inaasahan, di rin natagpuan. Ako'y nagdurusa, forever sa buhay. Ako ay bigo, forever buhay na talaga. Kailan pa ba ito matatapos? Amen, Sister Lily Pangilinan. Praise God. So, gaano man kabigat ang mga problema mga kapatid at gaano man katindi ang inyong kinaharap at pinagdadaanan ngayon, wag po kayong mag-aatubiling lumapit sa Diyos sapagkat sa Kanya ay walang imposible. God bless us all. Bye-bye. Tagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan.